good afternoon. Yesterday in my lessons, di ba sinabi ko sa inyo na merong Oedipus complex trauma in which hindi nakikita ng mata na yung isang violent guy, mukha siyang matino, yung itsura niya gwapo, athletic build, pero kaya niya palang pumatay ng tao or capacity siya sa mayhem. Okay. So sinabi ko kahapon na sa Oedipus complex trauma, yung kamay nilalagay sa leeg, sinyales na killer. So maybe marami ng friends na nakakita sa Facebook pero walang psychologist na nagsasabi sa kanila o nakapag warning sa babae na baka yung pinakasalan mo dahil abrupt, isang killer. Ang tanong, maniniwala ba naman sa kanya kung meron mo magsalita ng ganon? Normally wala. Kasi in love, created blind spot sa tao. Okay. Way back, itong pinagmulan ng Oedipus complex trauma, kinuha ito ni Freud. Kasi theory ito ni Freud, yung father of psychology. Theory niya ito, kinuha niya sa kwento, sa mythology. Okay. So, yung Oedipus Rex is a king. Oo, anak ng mag-asawa na magaling sa power and control, dysfunctional ang family. So, yung anak, ipapanganak pa lang yon, may sumpa na. Dun sa story, yung king, si King King Laius. Ito ay parang sinungaling, di ba? Hari na sinungaling, King Laius, at saka si Queen Jacosta. Parang Jacosta. Okay, so, inaano ko lang para madali pong ano ng utak, matandaan, okay? So, si King Laius at saka si Queen Jacosta, meron silang sumpa. Right before sila magkaanak, ang sumpa sa kanila, yung anak na lalaki, papatayin yung hari. So, ang ginawa nila, dahil nagkakaroon ng ingay doon sa kanilang, tawag dito, pinamumunuan na lugar, yung bata pinatapon. Tapos yung bata, ibinitin at yung paa niya nagkaroon ng mark. So yun ang meaning ng Oedipus complex trauma, yung marka sa paa na malaki o bigfoot. Now, yung totoong Oedipus complex, kamay. Okay? Sa kamay nakikita ang signs and signal. Okay, dito muna tayo ulit sa Greek mythology. Ibabaybay ko sa inyo kasi hindi nyo to malalaman dahil hindi ito na Tagalog sa mga ibang kwento ng Greek mythology about Oedipus Rex. Okay. So yung Oedipus, sinasabi na tyrant, mga tao na may masamang gawa sa lihim, pero wala sa itsura nila. Tyrant, tyranny, yan. So si Thebes o yung Thebes, no? Siya nga yung king. Yung anak niya dahil na prophesize na papatay sa kanya, itinapon niya sa malayo, binitin sa puno, tapos hindi nakayanan nung nagbitin na papatayin yung isang bata, so pinamigay yung bata na yon. Yung bata na yon, yung pinagbigyan, pinalaki niya ng maayos yon. Ipinaampon nung lalaki na pinagbigyan ng bata sa bagong hari at reyna. Okay. So, ito yung kwento ng hari na si Oedipus na gusto niya maging great pero parang sumpa na yung bloodlines niya, no? So, ang nakalagay dito, ang lesson dito is about free will, fate, Oracle of Delphi, Oracle prophesied, you cannot control your destiny. Yan ang meron tayo sa society, di ba? So, nagi siyang killer king. Pinatay niya yung tatay niya nang hindi niya alam kasi ang nagpalaki sa kanya na tatay, hindi yun ang kilala niya. Ngayon, ngayon, dahil pinaampon nga siya, pinatay niya yon, pinapahanap siya ngayon kung sinong pumatay sa hari na yon at kailangan maparusahan.
So yung storya na yon ay kumalat sa city dahil yung destruction ni Largefoot, he will kill his father and Mary mother. Okay? So, Mary and sleep with mother. Diyan yan kinuha yung Oedipus complex trauma. So, itong nangyari dito sa kwento, nagkaroon siya ng 4 na children sa kanyang nanay na hindi niya alam na nanay niya kasi nga pinaampon siya nung bata pa siya. At itong si mother, nung malaman, sa kahihiyan, nagpakamatay when the truth comes out. Yun ang nasa kwento ng mythology ng Oedipus Rex. Okay. So, yung si Oedipus, dahil nga nagpakamatay yung nanay niya, in shame, meron yung necklace si nanay niya. Sinaksak niya sa mata niya. Dahil gusto niya humarap sa Hades nang hindi niya makikita ang mga magulang niya. Even him, he avoided the prophecy, but the prophecy happens, it gets fulfilled. Okay. So, ito yung tinatawag na complicit of crime. But oracle is different direction. Ano ulit? Yung mga tao nagko-complicit sa krimen. Halimbawa, pinasusundan ka sa isang mama sa coffee shop, no? Walang kaalam-alam yung mama, gusto kang ipapatay. Complicit 'yon, no? So ito yung istorya, naglalaro itong Oedipus complex story sa ganun. From mythology na kinuha na theory ni Freud. Kaya nga sa psychology kasama po ito sa theory ni Freud dyan, yung Oedipus story. So complicit sila, pero ang nangyayari sa paligid, tandaan mo, hindi mo gawa. Kahit may pera ka, gawa ng Diyos. Kamay ng Diyos ang gumagalaw. Meron siyang direction, no? Tao lang tayo dito. At ikaw, huwag kang maging complicit na masama. No? Kailangan may utak ka, gamitin mo. Kung bakit yung halimbawa, yung tao na yon pinasusundan or whatsoever, may light doon. Darkness yung mga gumagawa ng ganon. Alam mo na, nakikisaw-saw ka pa. No? So, ito yung fruit of curse. Okay. Fruit of curse, you summit what said is said on. What said is said. Okay. What fruit of curse, you summit. What said is said on. Okay, so, yung clairvoyant, noong panahon pa, merong mga taong katulad ko, tinatawag po na clairvoyant. Yung malakas yung pandama, yung nagsasabi, dahil na-perceive niya galing sa taas. Okay, ang tawag doon, clairvoyant. Sa panahon natin ngayon, sa 20th century, tinatawag po na empaths, highly empathetic individual. Example ng highly empathetic individual, mapagkakaisahan talaga yan. Bakit? Kunyari sa building, nare-report niya, laging may amoy, weed. Sa condo nga, inire-report yung amoy lang ng ulam, yung amoy ba ng weed, hindi mo i-report. So, anong nangyari? Halimbawa lang this is only a story. Kung meron mga addict doon sa isang buong building na yon, they can compartmentalize a crime para sa tao na yon. Yaan po ang empath. Yaan ang clairvoyant nung panahon ni Oedipus sa story. Okay. So, yung blind man, tawag sa kanya Terosius. Okay. Hindi ko makalimutan kasi binaybay ko yan dito. Sabi niya, kasi pinipilit siya magsalita. Tinatakot siya. Kung sino daw ang pumatay, kailangan magsalita. Yun ang nagsasabi yung anak ni Thebes, si King Oedipus. Doon sa clairvoyant. Okay. So, sabi niya, terrible is the knowledge that, sabi nung clairvoyant, terrible is the knowledge that only brings misery to those who know it. Ako nararanasan ko rin yan. Kasi pag magsasalita ako ng tama at totoo, dahil ang mundo liko, halimbawa, hierarchy on board ang kalaban mo, mga lawyer o whatsoever, malaking slave na society.
Pwede ka ba magsalita? Sino ka lang? I-pin down ka nito, no? So, eto yon, no? Yung sinasabi nung clairvoyant, terrible is the knowledge that only brings misery to those who know it. Let me go, my king, sabi niya. Bear your own burden and let me be their mind. It will be better for both of us. Sinasabi niya dun sa haring nang gigipit sa kanya. Kasi pag nagsalita siya, yung hari ang magigipit. Walang kaalam-alam yung hari na ang sinusuo niya ng crime ay sarili niya. Okay. Such knowledge knows miseries, and my mouth knows nothing, sabi ng clairvoyant. You insisted of your own demise, that the wicked proving out city is you, King Thebes, King of Thebes, sabi niya. Oh, Tagalogin ko pa ba? Okay. So sinasabi niya na pabayaan mo ko, King, na yung burden ko maging sa akin na lang at yung burden maging sa kanilang mga utak na lang. Dahil mas mabuti yon para sa atin dalawa. Dahil itong talino na to, kaalaman na ito, walang alam kundi misery. At itong bibig ko na to, knows nothing. You ininsist mo ang sarili mong demise. Ito ay pag-wicked proofing out, city is you. Ikaw ang hari ng Thebes, yung hinahanap mo, ikaw yan, sabi niya, ano. So, si Oedipus, siya yung tinaguri ang he did not fear life. Wala siyang remorse. Ano ulit? Walang remorse. Just like the other criminals, walang remorse. Yung mga nasa Oedipus na tawag dito, trauma, walang remorse yan. Mapababae yan o mapalalaki. Yung Oedipus na babae, sinabi ko na yan kahapon, ano, hindi ko lang matandaan. Mayroong isang klase ng Oedipus. O sa panahon ngayon natin, narcissistic. This is a narcissistic guy, may women din ito. Pero iisa ang takbo nito. Ano? Magaling manlanse. Deceitful, masterful manipulator. No? They can do fake love. Ano pa ba? King of deception kasi to eh. King or queen of deception. No? Wala nga takot, walang remorse. So kaya ito naging hari. From naging ampon ng dalawang hari tray na bago, lumayas ito dahil nga doon sa sinasabi na siya yung papatay sa kanyang tatay at aasawahin niya yung nanay niya. So, inalisan niya na yung dalawang nag-ampon sa kanya at ito pa rin ang tumamban sa pagbabago niya ng buhay niya, no? This is a Greek mythology na story na kinuna ni Freud dyan ng theory doon sa Oedipus complex trauma. So, may nakaharap siya, yun yung Sphinx. Ang Sphinx, yun yung nasa Giza, yung nasa dalawang tabi ng Giza, mukha ng babae, pero ang katawan leon, may pakpak anghel. Anong ibig sabihin? Maganda ang mukha, can devour, can be persuasive anghel eh. Yan na yan. Yung Sphinx. Sabi dun sa mythology, yung bugtong, yung riddle kailangan masagot. Pag hindi, pinapatay. Nung Sphinx, yung mga kaharap niya na mga nagtatangka na lumapit sa kanya, no? Sabi, ang makakapatay ng Sphinx magiging hari. At mapapangasawang reyna. Yun na nga, yung nanay pala niya yun. My God. So, sa riddle, ang sinasabi, sa morning, 4 ang paa. Sa afternoon, 2. Sa twilight, nagiging 3. Ano ito? Sabi sa bugtong. So, ang answer nito, talaga, yung riddle, human being. He walks 2 leg and rely on Cain. Yan yun sa Bible. So, ang ibig sabihin nito, ang tao, ang pinaka nakakatakot na creature sa bugtong. Bakit? Kasi kaya niya, among all creatures, only can change the number of legs. The greater number, the lower the speed and strength. Ibig sabihin,
Ang tao kaya niyang magpasunod ng mga tao sa paligid niya gamit yung kanyang mukha na mukhang anghel at maganda at kaya niya ring mandevour ng kapwa. Ang ibig sabihin, run very fast in short distance. Kaya nga sabi, God have long hands and devil have long legs. Bakit? Kasi si God lang ang pwedeng maging present, omnipresent sa buhay mo. Ang narcissist hindi niya kaya. Lagi lang siyang four legs, two legs, four legs sa morning, two legs sa afternoon, at tatlong legs sa twilight bago magdilim. Ibig sabihin, ito yung mga tao na napapasok ng demonyo. Kaya maging ilang tao sa iba't ibang tao sa mga araw at oras. In a short distance, they can run very fast into one life to another to perform kung ano man yung ginagawa nila. Halimbawa, sexual pleasure. Gusto niya mangabit. Makipagkita siya sa umaga. Sa umaga na yun, nasa kanya ng demonyo. Apat ng paa niya. 'Di ba? Oh. So, yung katawan niya at yung demonyo sa kanyang katawan, nagre-ritual sa umagang-umaga, kinakangkang mga babae, bago pa bumaba ang araw sa bundok. No? So, sa afternoon, dalawa. Pwedeng kanya na lang yon sa sarili niya. Sarili niya. At pag naggabi, nagiging tatlo. No? Kaya yung iba, mga babae, napapatay. Kagaya po ng konsumisyon at sakit ng loob ng nanay nito ni King Oedipus. Di ba nagpakamatay siya nung sa kahihiyan na ano na sila na bulgar. Okay. So, ang meaning nung sinasabi nung Sphinx, kasi may word si Sphinx yung nananakot na na kailangan patayin para maging king si Oedipus. Sinasabi niya na uh, despire, dis, desi, dis, desiper, despire me or I devour you. Yan yung sinasabi niya. So, tinignan ko yung meaning ng deceiver. Ang meaning, coded language, coded signal, interpreting, identifying something. Yan. So, coded language. So, pag nagagamit kayo sa meso system, Machiavellianism, Dark Triad, Quid Pro Quo, something for something, anong ginagamit niyan? Coded language. Anong ginagamit niyan? Coded signal to identify yung ini-interpret there is something pero hindi diretso. Riddle. Minsan 'di ba sa fake love, kunyari um, drug lord. Kumuha ka ng isang kagaya ng example lang Alice Guo or Cassie. Anong gagawin mo? 'Di ba? Bibigyan mo ng milyones para sila yung front. 'Di ba? Sila yung gagalaw, sila yung pawn. Pero, yung riddle na sinusunod nila palagi. Hindi kanila yon. It's not their own. Bayad eh. Sample lang to para ma-identify ninyo itong klase ng Oedipus story, yung Oedipus complex trauma. Kasi nga, hindi mo mahalata, di ba? Mukhang anghel, pogi. Pero may hawak-hawak sa leeg na identify sila sa ganyan. 'Di ba? Anong klaseng mga mga killer 'yan? 'Di ba? Alam niyo na 'yan. Hindi ko na sasabihin. Tinignan ko yung meaning ng sprint kasi 'di ba Bigfoot, yung paa nilagyan ng tanda, marking. Sa India, kasi sa India yung Shiva Linga yung interpretation ng pagpasok ng masamang espiritu sa tao, apat na yung kamay. Dalawang kanya, dalawang sa espiritu na gumagawa ng masama, kayang-kaya na yung katawan, kaya gumagawa ng krimen, ganyan. Tinatawag na daudana. Daudana. Ang meaning ng sprint, internal networking telephony. Kinakausap ka sa telepono.
Magkita tayo, sabi ng lover mo, magkita tayo sa Sogo, kang tayo. Sino kausap mo? Telepono. Internal networking telephony. Sprint. Okay, ito pa, Daudana. Course of action, swiftness, intensity, sequence order, context, information. So, yun lang. Dito sa story ng Greek mythology, hindi siya pwedeng maging hari ng Corinth dahil siya ay foreigner. Foreigner si Oedipus Rex. Si Oedipus Rex ay isang T-Rex. T-Rex, alam mo yung T-Rex? Yung dragon? Dragon ba? Hindi. Dinosaur. Yan. Kasi, ano, hungry for blood, thirsty for blood and power. So, itong story na ito ay power play and manipulation sa society. And sana, nakuha ninyo kung papaano malalaman yung mga tao, babae man o lalaki, yung merong characterized ng Oedipus complex trauma. This is May Bermedas. Good morning. Bye sa inyo.